Yo, panibagong tutorial naman tayo guys. Bale, ang gagawin natin dito, mag-a-analyze tayo ng beam stress. Example, meron tayo ditong structure na inanalyze. Kinuha ko ngayon ang certain beam lang. Kumuha lang ako ng isang beam. Example ito. Yan ito. Yung naging pula. Mag-a-appear siya ngayon dito sa left side, upper left side. Ito yon. Ngayon, yung nasa right side naman, ito ay cross-section kung saan nakatapat yung kulay yellow na cutting plane. Ibig sabihin, pag ginalaw ko yung yellow, yan, magbabago yung mga numbers dito kasi ibig sabihin ng mga numbers dyan sa mga corners, yan yung stress sa cross-section na yan. So, ibabalik ko doon sa dulo. Bale, ang nakikita natin ditong numbers, meron tayong nakikitang negative 1.087, negative 0.61 sa ilalim, 0.63, 1.107. Ang ibig sabihin nito, mga stress sa cross-section na to. Ngayon, anong type of stress? Ito yon. Sa may lower right corner, nakalagay dito, combined axial and bending stress. Ibig sabihin, nung kinumpute ng STAAD yung stress, pinagsama niya yung axial, tapos bending stress. So, ibig sabihin, mapuprove natin siya gamit yung natutunan natin sa strength of materials, di ba? Sa mechanics of deformable bodies. Okay, sige, kunin ko itong stress na yan, tapos dalhin natin siya dito kasi ipoprove natin kung paano ba kinumpute ng software yan. Okay, so bali yan yung gusto nating palabasin. Ang gagawin natin, palabasin lang natin yung nasa upper values. Bali yung kulay blue pala na part, kulay blue, or sabihin na natin yung negative values, yan ay mga tensile stress. So, ibig sabihin, under ng tension. Yung mga positive naman sa ilalim, yung under ng parang kulay pula ba yan? Yan naman ay mga compressive stress. Okay, so paano natin mapapalabas yan? Balik ako doon sa my STAAD result. Para mangyari yon, kailangan ko ng mga forces. So, punta muna ako doon sa may... Okay, kuha ko muna ng forces. Hahanapin ko yung beam ulit na yon. Okay, sige. Hanapin natin tong beam na to. Yan. Diba ito yung beam na yan? Ito yung kinuha nating beam. Okay, sige. Yung beam na yan, pag clinic ko, siya yung naging highlighted na portion dito. So, kumbaga, ang pangalan niya dito, beam 1224. So, para mapalabas ko yung stresses na yun, ang mga kailangan kong forces and moment ay yung Fx, tapos yung My, and Mz. Okay, kukunin ko yung portion na to. Kunin ko. Sama natin tong designation para di tayo malito pag-compute. Okay, so dalhin natin siya dito. Ang ibig sabihin ng Fx, yan yung axial force. Tapos ang ibig sabihin naman ng Mx, My, bending moment. Yung Mz, also bending moment. Kundi, dalawa kasi ang moment dito. Yung My, ibig sabihin, iikot siya dito sa y-axis. Siya yung minor bending. Yung Mz naman, iikot siya dito sa z-axis. Siya yung major bending. Siya yung nakikita natin sa moment diagram doon sa manual computation natin. Okay, so para mas ma-visualize natin, mayroon na ako ditong ni-ready na mga drawing. Dalhin natin to sa bandang taas. I-analyze natin. Bali, ang axis na nakikita natin dito, tatlo. Mayroon tayong y-axis, mayroon tayong x-axis, and mayroon tayong z-axis. So, ibig sabihin, ang My iikot sa y-axis, ang Mz iikot sa z-axis. Ngayon, paano natin may interpret na, oops, mapapalabas ko yung value na ito? Gagamitan natin siya ng combined stress formula. Di ba paano yon? Halimbawa, ang symbol ko for combined stress ay ito, yung sigma. Di ba ano siya? Plus or minus axial force over area plus or minus
MC over I, yung bending stress formula. Ngayon yung MC over I, sa case na 'to magkakaroon ng dalawang value, yung MY C over I, tapos MZ C over I. Ngayon, since rectangular yan, pwede natin gamitin yung derived formula dun sa strength of materials, yung 6M BD squared. Basta mag-iingat lang tayo sino yung B, sino yung D. Okay, lagyan natin ng loads or ng mga moment and forces itong cross-section. Unahin ko yung Fx. Okay, unahin ko yung Fx. Dito sa may beam 1224, 2.365. Okay, 2.365. Pag binalikan ko yung result, 2.365 tapos negative 2.365. Sabi ko nga last time, ano yan? Pag positive, negative, compressive force. Okay, so ibig sabihin, compressive force ang ating force Fx. So, paano yung compressive? Papunta doon sa may cross-section. Papasok. Ibig sabihin, kinocompress mo, dinidiinan mo yung cross-section. Pagdating naman dito sa may second cross-section, kukunin ko yung MY. So, ang MY naman, paano naman natin to i-analyze na value? Ang MY dito, 3.817. So, positive. Ibig sabihin nun, ang ikot niya ay pag ganito. Pag ganito yung rotation niya. Ito yung MY. Ngayon, ang sinusundan nito actually is yung right hand rule. So, parang itatapat mo lang yung right hand mo sa may, I mean yung thumb mo, papunta doon sa may direction ng positive Y. Meron akong drawing dito, parang ganito siya. Itatapat mo yung thumb mo, papunta doon. Tapos kung saan nag-curl yung fingers mo, ibig sabihin, yun yung positive direction ng moment. So, since positive ang lumabas dito, so pag ganito yung direction ng MY. Ibig sabihin, yung part na to, yung naandito, hinihila. So, siya ay under tension, while yung part na naandito, kino-compress. So, under siya ng compression. Pagdating naman sa MZ, okay, dun sa MZ, positive 20.602. Pero hindi yan actually ibig sabihin kung ano, hindi ibig sabihin ng positive na to is yun yung magiging key para masabi mo kung ano ang direction. Para masabi ko kung positive or negative yon or kung compression or tension, pupunta ako ngayon dito sa may beam graph. Okay, so pupunta ako sa beam graph. Ngayon yung 20.6 is naandito sa may part na to. Negative ang value niyan. Pag nasa taas, negative. Pag nasa ilalim naman, positive. So, ibig sabihin, negative ang bending dito. So, bali ang magiging bending mo kung ganyan, pag ganito ang direction, negative bending. Okay na. So, pagka ang bending ay ganyan, yan yung MZ, bali yung point na to is under ng tension and yung point na to under din ng tension. Pero yung mga nasa ilalim, mako-compress sila. So, compression sila. Pero since after lang naman tayo dun sa upper values, okay, focus lang tayo dun sa may mga nasa taas na points. Okay, so for example, axial stress ang inanalyze ko. So, that is P over A. Ngayon, kaya may plus or minus kanina kasi meron tayong sign convention. So, ang ginagawa ko, pagka tension, negative ako. Pagka compression, positive. Which is yun din yung sinusundan ng software. So, pagka ang binibigay niyang stress ay compression, positive. Pag ang binibigay niyang stress ay tension, negative. So, since compression ang binibigay nitong axial force na to, ito yung Fx, so magiging plus ito, P over A. Pagdating naman dito, si My, so ang binibigay niyang stress dito ay tension, so ibig sabihin negative. Gagamitin ko yung derived formula, so 6My over BD squared. Okay, BD squared. Pagdating natin dito sa MZ, applicable ulit yung derived formula, pero MZ naman, so 6MZ over, ano naman kaya dito?
BD squared pa rin. Kundi, kailangan lang natin bantayan ang value. Okay na. So, ngayon, ang value, I mean, ang sign nito, ang sign niyan, kung papansinin natin yung point sa taas is under tension. So, minus ulit ito. Okay. So, for example, kinuha ko yung dimension ng beam na to. So, pag binalikan ko yung beam, ang dimension nitong beam na to ay 0.6 by 0.4 or 600 mm by 400 mm. So, ibig sabihin, ito yung 400, ito yung 600. So, sa case na to, ang magiging diko is yung side na kung saan parallel ang ating rotation. So, example ito. Or, kung asan yung side na perpendicular sa axis of rotation. Ganun na lang. So, since ang axis of rotation ko dito ay y, ang perpendicular side ay 4. So, yun yung magiging d. Pagdating sa mz, ang side na ang axis of rotation ay z. So, ang perpendicular side ay yung 600 naman. So, doon natin babantayan ang value ng b and d kasi magiging magkaiba yung value. Okay, so lalagyan ko na ngayon ng value. Ano ba yung fx? Pasok tayo sa taas. So 2.365. Ano siya? Kilonewton. Gagawin ko siyang naka-newton. So bali pag tinype ko siya dito, 2.365. 2.365 times na lang ako ng 10 raised to 3 para newtons na siya. Tapos yung area, so area, yung rectangular area lang, so that is 400 by 600. So 400 times 600. Ngayon, pagdating dito, minus 6, ano ang my? Ang my dito, 3.817 kilonewton meter ang unit. 3.817. 3.817. Ngayon, since kilonewton meter to, mag-multiply ako ng 10 raised to 6 or 1 million para maging newton millimeter naman siya. Then over, ano nga ang B? Ano nga yung D? Yun yung 400. So, bale, uunahin ko siya. 400 squared. Tapos, copy ko na lang yung 600. Pagdating dito, minus ulit. So, 6. Type ko naman ngayon MZ. Ang MZ ay 20.602. 20.602. Kilonewton meter din to. So, magmumultiply ako ng 10 raised to 6. Bale, magiging newton millimeter na rin siya. Tapos, dito, magbabago ang D. Ang D naman ay yung 600. So, uunahin ko na naman ulit. 600 squared times 400. Ngayon, ang mga unit nitong area is mm squared. Ito naman ay mm cube. Bakit magiging mm cube? Kasi squared ito na 400. Tapos, naman itong 600. Ito rin, magiging mm cube. So, bali makakancel yung isang 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 Bali, magiging pare-pareho ang units nila. Ang unit nila ay Newton per mm squared or yun yung megapascal. Ngayon, check na lang natin kung ang mapapalabas ba nating value ay same dito. Ang kinumpute ko ay yung upper left corner. So, ang ina-expect natin ay negative 1.087. Okay, let's try to check if same ang makukuha nating value. Okay, so lipat muna tayo dito sa sinulat nating mga expressions. Unang value ay 2.365 times 10 raised to 3. Divide natin ang area 400 by 600. Next, minus. Type natin naman 6 times 3.817 times 10 raised to 6 naman yan. Tapos, divide natin siya ng 600 multiplied by 400 raised to 2. Then, last expression na tayo, minus 6 times 20.602 times 10 raised to 6. Then, divided by 400 naman, multiplied by 600
raised to 2. Okay. Pag okay na, press equal, then ang lalabas na sagot ay negative 1.087. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay negative 1.087 megapascal or Newton per square millimeter. Which is, yun din yung sagot or yun yung napalabas ng software natin. So, negative 1.087. Ngayon, pagdating dito sa upper right corner, magbabago lang yung sign mo dyan. So, bale, magiging under yun ng compression kung MY ang pinag-uusapan, pero under pa siya ng tension kung MJ ang pinag-uusapan. And pagdating sa axial force, compression pa rin yun kasi lahat ng area dito is under ng compressive stress kasi axial force na compression ang type ng force na naka-apply dito sa may 600 by 400 cross section. So, bale, ang mangyayari, magbabago lang yung sign dito ng isang value. Sino yun? Yun yung kay MY na stress. Ito, magbabago lang yung sign dito ng stress galing kay MY. Yung second term yun. So, bali, pupuntahan natin yung second term. Instead na minus, since under na siya ng compression, sabi ko kanina, positive ang value pagka-compression naman. So, pinalitan ko yung sign. Pag prines ko yung equal, ang lalabas ay negative pa rin, pero 0.61 na siya. Kapareho na siya nito ngayon na inilabas na result ng software.